So guys, you can see outside, napakasanit po, pero yung reflection siguro nakakasilaw. So magwo-walking kami ngayon sa Marine Drive. I don't know kung ano yung pupuntahan namin. So sama po kayo, samahan nyo kami. So sasamantalayin namin habang matindi yung araw. Kanina makulimlim pero biglang sumikat yung araw. So papunta na kami sa Fraser View Golf Course. Hindi pa ako nakapunta doon. Turn left. So, nandito na kami. Nasa residential area siya. Meron din palang restaurant dito. Kailangan na ulit ma-practice yung paglalakad dahil papasok na naman yung summer, mag-start na naman kami mag-walking saka kung biking, tatry ko ulit makakapag-bike pa kasi yung shoulder injury ko, mahirap mag-control ng manibela ng bike. Guys, I'm gonna show you something dito. Pag pinasyo mo yung aso, kailangan pinupulot mo yung pupo. Kaya yan. Kaso, siguro sa dami ng asong pinasya, nagkalat tuloy yung pupo. At least, nakabalot. Hindi nakakadiring pulutin. Guys, ang sarap ng hangin. At ang sarap ng nandito sa lilim ng mga halaman. Para kung naiisip sa atin sa probinsya pag nasa ilalim ka ng puno ng mangga saka ng mga akasya ba yun? Nakaka-relax. Parang warm up na rin pala ito sa mga susunod namin activities ng paglalakad. Puno yung damo. Magandang tingnan. Liit nila. Ang ganda. Tsura. I-share ko lang sa inyo, way back mga 1997 or 98. Somewhere in between 95 to 98. Kinasal yung manager ko sa McDonald's. And niya ako na mag flower arrangement sa kasal nila. Ang mahal-mahal ng mga dahon. Ang isang stem lang cost 99 cents each. Ilan yung gagamitin? So, sabi ko sa kanila, punta tayo dito sa golf course. Kaya lang yung pumunta kami sa kabilang side. Hindi dito sa side na to. Makikita nyo, ang dami. Yan. Nanguha lang ako dito. Dami namin kinuha, mga ilang garbage bag na itim. Na-share ko lang yun, ginamit namin sa pag flower arrangement sa kanya. Fresh flowers kasi yung ginamit ko. Hindi ko na makita yung mga kasama ko. Bilis nilang maglakad. May nakasalubong kasi ako. Pinadaan ko muna dahil syempre yung social distancing. Ito guys,
yung dahon na sinabi kong kinukuha ko para dun sa decor ng mga bulaklak. Ayan po, ewan ko kung meron yan sa Pilipinas. Pag isang stem yan, isa lang stem is 99 cents. Eh dito ang dami mo makukuha, magpapakasawa ka. Nandito kami nasa loob ng golf course. So, meron na naman dito man-made na lake. Napakahilig nila dyan sa ganyan eh, yung mga man-made na lake. Ibang view naman ito, parang mga dahon, ay, dry woods, dry plants, wala. Dito kami sa gilid, maririnig mo yung mga sasakyan kasi tabi siya ng highway. Ayan, tabi siya ng highway. Ayan, ng highway. Yun na, mga kasama ko. Naiwan na naman si ako. Pasok kami doon. Kanina, downhill kami. Ngayon naman, uphill. Hindi masyadong mapapansin na uphill sa pagkuha ng video. Pero pa-uphill naman ito. Alam naman ninyong takot ako sa heights. Ayan po, bangin yung dadaanan namin. Pa-downhill kami. Matirik. Yun po. Ayun. Malalim. Kailangan dito maingat or else nahulog ka. Matakot. Walang makakasaklolo sa'yo. Pag ganito, nanginginig na yung tuhod ko. Kasi malapit sa bangin. Oh, teka. Baka iniisip nyo bakit ako naka-mask. Kasi yung mga ibang allergic ako sa ibang puno. So, mainam na yung mag-iingat. Oh, downhill na naman kami. Kita ko lang sa inyo, ayan. Downhill ito, tapos kung saan nakikita niyo si Annie, uphill na naman doon. Tapos dito yung bangin. So, tanaw na po niyo dito yung golf course. Ito siguro yung tinatawag na lawn bowling. Kaya makikita niyo yung mga bola. Hindi kami makapasok dyan kasi hindi naman kami member. Kaya dito lang kami sa gilid. Yan. Kanina, pinag-uusapan namin itong dinadaanan namin. May purpose ito. Kung bakit nilagay ito dito kasi woods dito eh. Pwede kang maligaw. Kanina, nandun kami sa bangin, naiwan kami. So, tinawagan ko si Raya kung saan direction sila pumunta. Kasi, nagkahiwalay kami. Kaya, hindi namin marinig yung boses nila. Yun lang yung kanina. Kahit na malayo ako sa kanila, ang basehan ko, naririnig ko yung boses nila. Kaya alam ko kung saan direction sila pumupunta. So, importante po yun. Para hindi tayo maligaw at hindi tayo magkamali ng direksyon at tama yung dinadaanan at nilalakaran natin. Gusto ko yung kulay dito ng mga dahon.
tsaka yung mga halaman. Maganda pang nakikita mo yung naghahalo yung green and red, no? Maroon. Kulay nito. Andun sa likod mo. Yung salamin ko lang muna yung tinanggal ko. Hindi, malinis. Hanging on the tree. Hanging on the tree. Nauna na yung isa. Alam niya kaya na huminto tayo dito. Layo na niya. Oh, it has a red thing. What? Oh, yeah. Who drew that? Me? It was me? No. Natapos kami mag-walking, nagutom, ngayon naman, almost dinner na rin. So, tatry namin kung bukas dito sa Korean restaurant. Ano lang kami pwede sa patio. So, marami naman silang umbrella, sa labas. Kaya, subukan namin. Mukha naman maraming bakante. Okay. Dito na kami sa South is Marine Drive. Dito sa kanila. Walking kami. So, try namin dito sa Vanish. Sa first time. Buti na lang may bakanting dalawa umbrella dito. Table. So, ano pala siya? Taiwanese restaurant. We are waiting for our order. Nag-decide na sa na lang kami kakain. Dadalhin na lang namin sa park kasi kulang yung upuan nila 5 kami. Ayaw naman nila maglabas ng extra upuan. So, ayan yung mga pagkain. Ayan. So, naghahanap kami kung saan kami park pwedeng kumain. So, hopefully makakita kami na meron picnic table kasi hirap kumain kung sa damo lang kami. Wala kaming dalang mat. Ayan ang tawag ng blanket or yung banig. So, dito kami nakakita. Burnaby Foreshore Park. Maganda yung napuntahan namin park. Ang ganda dito yung sunset, no? Ang ganda ng sunset. Baka hindi na namin matapos yung talagang mababa kasi maginaw na. Papasok pa yung pamangkin ko. Ito, aabangan pa siguro nila hanggang mamaya. Talagang mababa. When the sun sets free, we're free indeed. Naalala ko tuloy yung kanta na yun. May pababa pala dito, hindi ko alam. Yung bababaan dito. May mga tao pa doon. So beautiful. Hindi ko alam na may pababa pala dito. So paano bumaba din ako. Silaw ako.
Pauwi na kami. Nauna na sila Raya, pamangkin ko, tsaka si Mai, tsaka si Adi. Natuwa kami kasi natsempohan namin yung sunset. Pero hindi na namin hinintay na hanggang sa lumubog siya kasi masyado nang malamig. And may pasok pa si Raya. So doon naman maghahatid lang kami ng doon sa kaibigan namin ng Cortina. And then pauwi na. Hindi natin ko i-fix. Straight to stay on Boundary Road North. We are entering the city of Burnaby. Kanina nandun kami sa Vancouver. Guys, papakita ko lang sa inyo yung Grouse Mountain na sinasabi nila. Yun. Hindi pa naman siya makikita yan. Yung parang nakikita niyong may puti na yon sa bundok, sa tuktok. Yun po. Yun. I hope you guys have fun mga kabroses like we did kanina. Yung watching the sunset, yun po yung pinaka na-enjoyed kong part ng video. And for now, of course, sharing God's Word is the best for me. Kanina doon sa trail na dinaanan namin, meron kayo nakitang parang kusot o yung parang mga kahoy na maliliit na tinapyas-tapyas para ilagay doon sa dadaanan. Yun po yung nagiging lead or guide sa mga tao para makita nila yung tamang direction getting out of the golf course o yung getting out of the woods o yung mini forest na dinaanan namin. So, nangyari na po siguro sa inyo yung naligaw din kayo and then you look for people or maghahanap ka ng mga bagay na makakuha ka ng direction at mapagtatanungan. But minsan mga strangers yung lalapitan mo without knowing kung mapagkakatiwalaan ba yung taong yon o matatras mo ba yung salita niya na alam niya talaga yung way or yun talaga makakasalba ng buhay mo. And mapapanood natin sa mga TV, napapanood natin sa mga pelikula na kadalasan kaya napapahamak yung ibang tao dahil nga they went to the wrong person, humingi sila ng direction pero hindi pala mapagkakatiwalaan at hindi naman pala talaga totoo yung tao niya, hindi naman pala talaga niya alam yung binigay niyang way or yung pala masamang tao pala yon. So what I'm saying here is napaka-importante po na talagang yung lalapitan natin in our life is talagang alam yung talagang tamang daan at yung katotohanan at magsasalba ng buhay natin. I am not saying na pag naligaw tayo, nawala tayo, na hindi na tayo hihingi ng tulong sa ibang tao. But I am saying that it is very important that we are aware and talagang nakakasiguro tayo na tama yung taong nilapitan natin, mapagkakatiwalaan at hindi tayo mapapahamak. I am saying this because there is somebody who you can truly trust and makakapagbigay talaga ng tamang way sa inyo at makakapagbigay ng buhay sa inyo. It's no other than the Lord Jesus Christ. Kaya po sabi niya sa John 14:1, I am the way, the truth, and the life. And eto pa, sabi niya sa Proverbs 3, 5, 6, and 7, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And, ano yung pangako niya? He will make your path straight. Kasi minsan, pag naliligaw tayo o meron tayong desisyon na gagawin, Jack and Poy, kung ano ito, dito tayo sa kaliwa, ito yung gagawin natin. Minsan, head or tail. Pag head, sige, itong gagawin natin, ikaw masusunod pag decision mo. Or minsan naman, kasi yun yung sinasabi ng damdamin ko, yung nararamdaman ko, o yung kutob ko. Ganun yung nangyayari sa atin. But it is very, very important
na nandun yung kasiguraduhan. Wala na tayong pag-aalinlangan at hindi tayo parang, tama kaya yung ginawa ko? Tama ba yung decision ko? Tama ba siya yung nilapitan ko? So, what is the Bible saying is, ang Diyos ay hindi tayo pababayaan, hindi tayo ililigaw, hindi tayo mapapasama, hindi mapapariwara ang buhay natin. Kaya po, tandaan po natin yung Proverbs 3, 5, 6, and 7, and John 14, 1. And ano pa po kanina, nakita ninyo na naiiwan ako, nauuna sila. At yung assurance ko lang na alam kong malapit lang ako o hindi, masusundan ko pa sila is because naririnig ko pa yung boses nila. Marami kaming kasabayan doon, maraming naglalakad. Pero naririnig ko pa rin, nare-recognize ko yung mga boses ng mga kasama ko. And minsan tinatawag nila ako, minsan tinatawag ko sila. So, yun yung importante dun na naka-fix yung eyes mo, tsaka yung attentive ka dun sa boses nila, sa sino yung mga ingay na naririnig mo sa paligid mo. And nakita din po ninyo na pinakita ko kanina dun sa trail na dinaanan namin, malapit siya sa highway, kaya dinig mo yung ingay ng mga sasakyan at meron din part dun na maraming ibon, naririnig mo yung mga huni ng ibon. Nakita din ninyo na may kinuhanan ako mga maliliit na mga bulaklak at may pinakita din akong dahon. Meron pa kaming part doon na nagpicture kami doon sa kahoy. Yun muntik na kaming maligaw dahil nagkuha-kuha kami ng picture kaya nauna na yung mga kasama namin. Same thing with our life na out of focus tayo sa Panginoon kasi mas maingay ang mundo, ang worldly things around us, ang worldly people, mas malakas ang boses kesa sa boses ng Panginoon. And marami pong mga distractions o mga bagay na kinukuha yung attention natin. Kaya yung out of focus tayo sa Panginoon. Tulad ko nga kanina na nanguha-nguha kami ng picture, hindi ko alam, malayo na pala sila, hindi ko na tuloy naririnig yung boses nila. Kaya kahit tinatawag nila ako, tumawag ako sa kanila, hindi na kami nagkakarinigan. So, ganun din, may mga bagay-bagay, lalo na ngayon. I am not saying na masama po yung mga gadgets, but sometimes, ang mga tao, wala na, nakatutok na lang sa mga gadget, tapos nakikinig, hindi na naririnig, kahit na kinakausap ng mga magulang o ng kaibigan, or wala na because they are focused on other things, pati nila, and there are some news o mga napabalita na may mga na-aksidente o namatay dahil nga sa mas malakas yung suot nilang sa tenga, hindi na narinig na may padating pala sasakyan o may padating palang tren or hindi sila nagpe-pay attention, lalo na yung mga iba lumilipat ng daan na nagte-text or what, this could lead to accidents and kapahamakan po sa buhay natin. So, anong sinasabi dun sa John 10:27, sabi niya, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." So, kita mo nga, yung mga sheep daw alam ang boses ng Panginoon, kaya sinusundan sila. So tayo, do we know the voice of God or baka ibang boses po yung naririnig natin? So, how will we recognize kung boses ba ng Panginoon o hindi yung naririnig natin? It's very important po na talagang magbabad tayo sa salita ng Diyos. Meditate on the Word of God day and night and pray and worship God through praise songs and mag-spend time po talaga ng makapag-attend po ng mga Bible study. Hindi po ba pag nare-recognize mo yung boses ng magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, best friend mo, boyfriend mo, o girlfriend mo because you spend time with that person. Lagi mong kasama yung taong yon. So, ganun din po sa relasyon natin sa Panginoon. Kung tayo po ay mag-spend time with God through prayers, through reading His Word, meditating on His Word, meron tayong quiet time sa Kanya. Sabi nga is, be still and know that I am God. Meaning, be still, tahimik lang po tayo na nangungusap sa atin ng Panginoon. And most importantly, to top it all talaga sa mga salita ng Diyos ay lagi tayong, we just need to trust Him at importante na
sa direksyon ng buhay natin at sa anumang gagawin natin, we need to ask for wisdom and guidance from God. Sana po ay may kinapulutan tayo. Again, kung meron po kayong same experiences na gusto pong i-share dito in relation sa ginamit natin na mga verses sa Bible o ano pa man na mga na-experience na naligaw kayo, ano yung mga natutunan nyo, please you can share po dito para encourage tayo at minsan nakakatuwang balik-balikan yung mga pagkakamali natin, dun po tayo natututo. And also, press like kung nagustuhan po ninyo itong video to and share din po sa iba na alam ninyong maaaring nangangailangan ng pagpapaliwanagan po ng isip. And kung kayo po ay first time dito sa channel to, you are always welcome and you are welcome on this channel. At if you like this video, yung ginagawa po natin dito, maybe you want to consider, would you like to consider subscribing po and press po ninyo yung notification na bubulong na notification bell para po updated kayo or ma-notify po kayo kung may mga bago po akong video. Actually, ano ko lang po nung Mother's Day, but then matagal ko na po itong ginawa. So, I just want to ilagay na rin po ito ngayon para po mapanood din po ninyo. At sana po samahan niyo po rin ako ulit sa mga iba ko pa po mga videos. And again, remember that God is good all the time and all the time. God is good, and then stay safe and panatilihin po malusog ang ating pangangatawan. And God bless everyone. See you until my next video. Bye!